Isang malakas na kalabog. Iyon ang tunog ng marangyang gate na bakal na nagsara sa kanyang likuran. At pagkatapos, katahimikan. Isang katahimikan na nakakabingi na tila nilalamon ang lahat ng iba pang tunog sa paligid. Napalunok si Grace, mahigpit ang hawak sa strap ng kanyang luma, ngunit malinis na bag. Ramdam niya ang paglamig ng hangin o baka naman ang kabalang na gumagapang sa kanyang buong katawan. Ito na ang misyon ko. Bulong niya sa sarili. Sa kanyang harapan, bumungad ang isang mansyon na hindi niya kailanman naisip na makikita sa totoong buhay. Malawak ang hardin, perpektong gupit ang mga damo, at ang bahay mismo ay tila isang palasyo na gawa sa salamin at puting bato. Maganda, perpekto, ngunit may mali. Walang buhay, walang ingay ng mga batang naglalaro, walang halakhak. Isang matandang kasambahay na nagpakilalang si Manang Elsa ang sumalubong sa kanya sa pinto. Ngumiti ito, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiting iyon. "Grace Williams, ikaw ba?" Tanong nito sa mahinang boses. "Opo, ako po." Sagot ni Grace, sinisikap na gawing masigla ang kanyang tono. "Sumunod ka sa akin. Hinihintay ka na nila." Ang loob ng bahay ay mas nakakamangha pa kaysa sa labas. Matataas ang kisame, kumikinang sa linis ang marmol na sahig, at ang mga kasangkapan ay mukhang mas mahal pa sa lahat ng ari-arian niya sa buong buhay niya. Ngunit tulad ng labas, ang loob ay malamig at tahimik. Bawat yapak nila sa sahig ay umieko sa kabuuan ng sala. Dinala siya ni Manang Elsa sa isang malawak na playroom. May mga laruan sa lahat ng dako, manika, building blocks, mga libro. Lahat ay nakaayos ng perpekto. At sa gitna ng lahat ng yon, sa isang maliit na mesa, nakaupo ang dalawang batang babae. Kambal, magkamukhang magkamukha. Ang kanilang mahabang itim na buhok ay nakatirintas ng maayos at suot nila ang magkaparehong puting bestida. Sila ang pinakamagagandang bata na nakita ni Grace at ang pinakamalungkot. "Bella, Gabby, narito na si Ate Grace ninyo." Malumanay na sabi ni Manang Elsa. Hindi man lang lumingon ang dalawang bata. Patuloy lang sila sa pagtitig sa kawalan. Ang kanilang mga kamay ay nakapatong sa mesa. Para silang mga manika na nakalimutang lagyan ng buhay. Dahan-dahang lumapit si Grace. Umupo siya sa isang maliit na upuan sa tapat nila at ngumiti. "Hello, Bella. Hello, Gabby." Sabi niya sa pinakamalambing na boses na kaya niya. "Ako si Ate Grace. Ang ganda-ganda naman ninyo." Walang sagot, walang reaksyon. Tanging mga mata na walang emosyon, walang kislap. Tumingin lang sila sa kanya na parang isa lamang siyang kasangkapan na idinagdag sa silid. Naramdaman ni Grace ang isang kirot sa kanyang puso. Ito pala ang sinasabi nilang pagkawala ng tawa. Hindi lang ito katahimikan. Ito ay isang kawalan, isang butas na naiwan ng isang matinding kalungkutan. Bigla, may narinig silang mabibigat na yapak mula sa pasilyo. Isang matangkad at matikas na lalaki ang pumasok sa playroom. Nakasuot ito ng mamahaling business suit at ang kanyang buhok ay maayos na nakasandal. Ngunit ang lahat ng iyon ay nababaliwala dahil sa ekspresyon ng kanyang mukha. Malamig, kasing lamig ng hangin sa labas. "You must be Grace," sabi nito. Ang boses niya ay malalim at walang anumang bahid ng init. Tumayo si Grace. "Good afternoon po, sir. Ako nga po." Hindi man lang itong ngumiti. Tiningnan niya si Grace mula ulo hanggang paa na parang sinusuri ang isang bagay na binili niya. "Adrian Cole." "Kinagagalak ko po kayong makilala, Sir Adrian." Tumingin si Adrian sa kanyang mga anak at sa isang saglit, nakita ni Grace ang bahagyang pagbabago sa mga mata nito. Isang kislap ng sakit na mabilis ding nawala. "Manang Elsa has explained the situation to you," sabi ni Adrian, ibinalik ang tingin kay Grace. "They haven't spoken, not a single word, since the accident." Tumango si Grace. "Naiintindihan ko po." "Good," sabi ni Adrian. "Ang mga patakaran ay simple. Alagaan mo sila.
Pakainin mo sila. Siguraduhin mong ligtas sila. Pero ang pinakaimportante sa lahat, humakbang ito palapit at napaatras ng bahagya si Grace dahil sa tindi ng kanyang presensya. Ang trabaho mo ay pabalikin ang kanilang boses, hindi para makuha ang kanilang loob. This is a job, Miss Williams. Do not forget that. Hindi galit ang nakita ni Grace sa mga mata nito, kundi pagod at sakit. Isang sakit na kasing lalim ng sa dalawang bata. Opo, sir. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Tumango si Adrian. Tila tapos na ang usapan. Tumalikod na ito at nagsimulang maglakad paalis. Walang paalam sa mga anak. Walang kahit isang haplos, gabi. Nakahiga si Grace sa kanyang maliit, ngunit komportableng silid sa servants' quarters. Ngunit hindi siya makatulog. Ang katahimikan ng mansyon sa gabi ay mas nakakakilabot. Ilang sandali pa, may narinig siya. Isang mahinang tunog. Bumangon siya at maingat na binuksan ang pinto. Sinundan niya ang tunog na nagmula sa pasilyo patungo sa silid ng kambal. Isang mahinang hikbi. Nakatayo sa labas ng bahagyang bukas na pinto ng silid ng mga bata. Narinig ni Grace ang tunog ng pag-iyak. Hindi malakas. Isang pigil na pag-iyak na puno ng sakit. Sumilip siya sa loob at nakita niya ang dalawang bata na magkayakap sa isang kama. Nanginginig ang kanilang maliliit na balikat. Gusto niyang pumasok. Gusto niya silang yakapin. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Adrian. This is a job. Napayuko siya. Puno ng awa. Sa kanyang pagtalikod pabalik sa kanyang silid, napahinto siya sa tapat ng isang malaking painting na nakasabit sa dingding ng pasilyo. Larawan ito ng isang napakagandang babae. Ang kanyang nangiti ay nakakabigihani at ang kanyang mga mata ay kumikinang. Siya marahil si Cassandra, ang yumaong asawa ni Adrian, ang ina ng kambal. Ngunit habang tinititigan ni Grace ang larawan, may napansin siyang kakaiba. Nakangiti ang babae sa larawan. Isang perpektong ngiti na kayang magpainit ng kahit anong silid. Pero sa likod ng perpektong ngiting iyon, sa kislap ng kanyang mga mata, may nakatagong lungkot. Isang lungkot na pamilyar sa kanya. Isang lungkot na tila nagsasabing hindi lahat ng nakikita sa ibabaw ay totoo. Napahawak si Grace sa kanyang dibdib. Dito sa bahay na ito, na puno ng yaman at ganda, tila lahat ng tao ay may itinatagong pighati. Ang bilyonaryong ama na nagtatago sa likod ng malamig na maskara, ang dalawang anghel na nawalan ng tinig, at ang yumaong ina na mayroong nangiting puno ng lihim. Biglang naramdaman ni Grace na ang misyon niya ay hindi lang para pabalikin ang boses ng kambal. Mas malalim, mas komplikado, at mas mapanganib. Dahan-dahan siyang tumalikod mula sa larawan at bumalik sa kanyang silid. Sa paghiga niya, hindi na ang katahimikan ng bahay ang kanyang naririnig, kundi ang mga tanong na nagsisimulang mabuo sa kanyang isipan. Sa loob ng kanyang opisina, na kasing tahimik at kasing lamig ng isang puntod, pinagmamasdan ni Adrian Cole ang mundo sa pamamagitan ng 4 na screen ng security monitor. Ito ang kanyang kanlungan, ang kanyang tore. Dito, kaya niyang kontrolin ang lahat. Ang takbo ng kanyang multibilyong kumpanya, ang bawat sulok ng malawak na mansyon, lahat, maliban sa 2 maliliit na tao na dapat ay pinakamahalaga sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang screen, ang hardin. Nakaupo roon si Grace sa damuhan, ilang pulgada ang layo mula sa kambal. Walang nagsasalita. Nakatingin lang si Grace sa malayo, habang sina Bella at Gabby ay nakatitig sa isang langgam na gumagapang sa lupa. Napakuyom ang kamao ni Adrian. Isang oras na silang ganyan. Ano bang klase ng therapy ito? Ano bang ginagawa ng babaeng ito? Pinapasweldo ko siya para kausapin ang mga anak ko, hindi para samahan silang magmukmok. Ang gusto niya ay isang solusyon, isang mabilis na lunas. Isang taong papasok at aayusin ang lahat para makabalik na siya
sa pagtatago sa likod ng kanyang trabaho. Pero ang babaeng ito, parang wala lang siyang ginagawa. Muli niyang tiningnan ang mukha ni Gabby sa screen. Blanko, walang emosyon. At sa isang iglap, hindi na si Gabby ang nakikita niya. Flashback. Lagi na lang trabaho, Adrian. Palagi na lang yang kumpanya mo. Ang boses ni Cassandra ay puno ng sakit at galit. Umieko sa kanilang kwarto. Hindi mo na ba kami nakikita? Hindi mo na ba nakikita ang mga anak mo? Hindi mo na ba ako nakikita? Nakatayo lang siya roon. Hawak ang kanyang briefcase, pagod mula sa magdamag na meeting. Cassandra, not now. Pagod ako. Yan ka naman palagi eh. Pagod ka. Kailan ka ba hindi napagod para sa amin? Humagulgol ito. Ang mga luhang yon na dati kaya niyang pahirin, ngayon ay parang lason na tumutusok sa kanyang dibdib. Ang huling sinabi niya ay mga salitang habang buhay niyang pagsisisihan. Mga salitang kasing talim ng kutsilyo. Kung ayaw mo ng ganitong buhay, malaya kang umalis. Nakita niya ang pagkasira sa mga mata nito bago ito tumalikod. Kinuha ang susi ng kotse at padabog na isinara ang pinto. Ang kalabog ng pinto na yon, ang tunog na yon, ang gumigising sa kanya tuwing gabi. Iyon at ang tunog ng ambulansya na narinig niya makalipas ang isang oras. Napapikit si Adrian, naramdaman niya ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Kasalanan ko lahat. Isang mahinang tunog mula sa intercom ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Si Manang Elsa. Sir Adrian, narito po si Ma'am Victoria. Papasukin mo siya, sagot niya. Inaayos ang kanyang suit at ang maskara sa kanyang mukha. Ilang sandali pa, pumasok si Victoria Lim, ang pinsan ni Cassandra. May dala itong dalawang malalaking paper bag na puno ng laruan. Ang kanyang nangiti ay kasing liwanag ng araw. Isang bagay na hindi na nasisilayan sa loob ng bahay na ito. Adrian, kamusta ka na? Sabi nito, humalik sa kanyang pisngi. Dinalhan ko ng mga bagong laruan ng mga bata. Baka sakaling makatulong. Salamat, Victoria. You didn't have to, sabi ni Adrian, walang kabuhay-buhay. Lumapit si Victoria sa bintana, tanaw ang hardin. Nakita niya si Grace at ang mga bata. Kumunot ang kanyang noo na puno ng pag-aalala. Iyan ba ang bago nilang tagapag-alaga? Tanong niya sa malumanay na boses. Grace ang pangalan niya. Tumango si Victoria, hindi inaalis ang tingin sa hardin. Mukha naman siyang mabait pero, Adrian, nag-aalala lang ako. Tumingin siya kay Adrian, ang kanyang mga mata ay puno ng kunwaring simpatiya. Nag-aalala ako na baka ang isang estranghero ay hindi lubos na maiintindihan ang pinagdadaanan ng mga bata. Ang kailangan nila ay pamilyar na mukha. Isang taong nakakakilala sa kanila at kay Cassandra. Ang bawat salita ni Victoria ay tila isang patak ng lason, maingat na inilalagay sa isipan ni Adrian. Pinapalakas nito ang duda na naroon na. She's a professional, sabi ni Adrian pero kahit siya ay hindi na sigurado sa sariling salita. Ngumiti si Victoria. Of course, alam kong gusto mo lang ang pinakamabuti para sa kanila. Nandito lang ako palagi para tumulong. Alam mo yan. Nang makaalis si Victoria, naiwan si Adrian na mas magulo ang isip. Tumingin siyang muli sa monitor. Ganoon pa rin ang posisyon nila. Walang pagbabago. Tama si Victoria. Isang pagkakamali ito. Sayang lang ang oras at pera. Tumayo siya. Puno ng desisyon. Aalisin niya ang babaeng ito. Pupuntahan niya ito ngayon din. At sasabihing, tapos na ang trabaho niya. Naglakad siya papunta sa pinto. Ang kanyang mga yapak ay mabibigat sa galit at pagkadismaya. Ngunit bago niya pihitin ang doorknob, muli siyang lumingon sa screen. At doon, napahinto siya. Ang kanyang paghinga ay biglang napatigil. Dahan-dahan, napakabagal. Nakita niya ang maliit na kamay ni Gabby na gumalaw. Iniangat nito ang kamay mula sa damuhan. At pagkatapos, dahan-dahan,
Nitong ipinatong ang kanyang palad sa kamay ni Grace. Walang nagsalita, walang gumalaw, ngunit sa maliit na kilos na yon, sa simpleng pagdampi ng dalawang kamay, naramdaman ni Adrian ang isang bagay na matagal nang nawala sa mansyon na ito. Isang koneksyon. Nakatayo lang siya roon, nakatitig sa screen, at sa unang pagkakataon, sa loob ng 1 taon, hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin kay Darberti. Ang pakiramdam ng maliit na kamay ni Gabby sa ibabaw ng palad niya ay parang kuryenteng gumising sa bawat himay-himay ng pagkatao ni Grace. Isang munting dampi lang iyon, ngunit para kay Grace, iyon na ang pinakamalakas na sigaw na narinig niya sa loob ng mansyon. Isang sigaw na nagsasabing, "Narito ako. Nararamdaman kita." Hindi gumalaw si Grace, hindi siya nagsalita. Natatakot siyang baka sa isang maling galaw lang ay biglang bawiin ni Gabby ang tiwalang ipinagkaloob nito. Hinayaan niya lang manatili ang kamay nila roon, magkapatong sa ibabaw ng damo, habang ang hangin ay marahang humahaplos sa kanilang mga mukha. Sa mga sumunod na araw, naging iyon ang kanilang ritual. Mauupo sila sa hardin, tahimik, ngunit mayroon ng koneksyon na hindi maipaliwalag. Minsan, nakatingin na sila sa akin, hindi sa pader, hindi sa kawalan, kundi sa akin. Isang hapon, habang sila'y nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga, nagpasya si Grace na subukan ng isang bagay. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magkwento. "Alam niyo ba," panimula niya sa mahinang boses, "mayroon din akong nakababatang kapatid na lalaki dati. Ang pangalan niya ay Ben." Nakita niya ang bahagyang paggalaw sa mga mata ni Bella at Gabby. Nakikinig sila. "Si Ben, napakakulit noon. Laging tumatakbo, laging tumatawa." Ngumiti si Grace sa alaala. Pero isang araw, naglalaro siya malapit sa kalsada at hindi ko siya napigilan. Naramdaman ni Grace ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Nawala siya. At ang sakit-sakit dito, sabi niya, itinuturo ang kanyang puso. Hanggang ngayon, masakit pa rin. Hinayaan niyang bumagsak ang isang butil ng luha sa kanyang pisngi. Hindi niya ito pinunasan. Bigla, naramdaman niya ang isang paggalaw sa kanyang tabi. Lumapit si Gabby. Ang mukha nito ay ilang pulgada na lang mula sa kanya. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. At pagkatapos, sa kauna-unahang pagkakataon, bumuka ang mga labi nito. Idinikit ni Gabby ang kanyang bibig sa tainga ni Grace at bumulong. Isang salita lang. Mahina, nanginginig, ngunit malinaw. "Sakit." Nanigas si Grace. Ang kanyang puso ay biglang tumigil sa pagtibok at pagkatapos ay kumabog ng sobrang bilis na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Narinig niya ang isang salita. Dahan-dahan siyang lumingon kay Gabby. Ang mga mata ng bata ay puno ng luha, mga luhang matagal nang gustong pumatak. Tumango si Grace, isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi habang dumadaloy ang sarili niyang luha ng kaligayahan. "Oo, Gabby," bulong niya pabalik. "Masakit." Sa araw na yon, isang pader ang gumuho. Ang tagumpay ay nag-uumapaw sa puso ni Grace. Pakiramdam niya ay kaya niyang gawin ang lahat. Puno ng bagong pag-asa, nagpasya siyang magdala ng kaunting buhay sa loob ng malamig na mansyon. Kinabukasan, habang namimili ng mga pagkain, bumili siya ng isang bungkos ng sariwang bulaklak ng lavender. Ang bango nito ay nakakapagpakalma at ang kulay lila ay nagbibigay ng saya. Kumuha siya ng isang magandang florerang kristal mula sa cabinet at maingat na inayos ang mga bulaklak. Ipinatong niya ito sa gitnang mesa sa sala. At sa isang iglap, ang buong silid ay tila nagkaroon ng kulay at init. Napangiti siya sa kanyang ginawa. Isang maliit na bagay, ngunit isang malaking pagbabago. "Wow! Ang bango naman dito. Naglagay ka ng bulaklak, Grace?" Napalingon si Grace. Si Victoria, nakatayo sa may pasukan, mukhang sariwa at elegante gaya ng dati.
Opo, Ma'am Victoria. Masayang sagot ni Grace. Para lang po maging mas maaliwalas ang pakiramdam sa bahay. Ngumiti si Victoria, ngunit may kakaiba sa ngiting iyon. Lumapit ito at hinawakan ng isang tangkay ng lavender. Ay naku, ang ganda ng intensyon mo, iha. Sabi nito na may kasamang malungkot na buntong hininga. Pero siguro ay hindi mo alam. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng awa na halatang peke. Allergic si Cassandra sa lavender at ito ang amoy na pinakakinasusuklaman niya sa lahat. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Biglang nawala ang lahat ng saya at pag-asa sa kanyang dibdib. Po? Hindi ko po alam. Bago pa man siya makapagpaliwanag, narinig nila ang pagbukas ng pangunahing pinto. Pumasok si Adrian, pagod mula sa trabaho. Ngunit bigla itong natigilan. Tinaas nito ang kanyang ulo, sinasalubong ang amoy na pamilyar. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa florera sa gitna ng sala at ang pagod sa kanyang mukha ay napalitan ng isang bagay na mas madilim, isang nagbabagang galit. Adrian, I was just telling Grace. Pasensya na. Hindi niya alam. Malumanay na sabi ni Victoria na lalong nagpaapoy sa sitwasyon. Hindi sumagot si Adrian. Naglakad ito papalapit sa mesa. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga bulaklak na parang yun ang kaaway niya. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Hindi na niya hinintay ang sagot. Sa isang mabilis at marahas na galaw, iwinasiwas niya ang kanyang kamay at tinabig ang florera. Ang tunog ng nabasag na kristal ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Tumalsik ang tubig at mga bulaklak sa kumikinang na sahig. Sina Bella at Gabby, na kararating lang sa may hagdanan, ay napaurong sa takot. Humarap si Adrian kay Grace, ang kanyang mukha ay puno ng pait at sakit. Itinuro siya nito gamit ang nanginginig na daliri. Huwag na huwag mong susubukang palitan siya. Sigaw nito. Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Grace na parang mga punyal. Naiwan si Grace na nakatayo roon, hindi makagalaw, habang ang bango ng lavender ay nahaluan ng pait ng kalungkutan. Kinabukasan, may amoy pa ring lavender sa hangin. Mahina na lamang, isang multo ng halimuyak na hindi kayang tanggalin ng kahit anong panlinis ni Manang Elsa. At sa bawat paglanghap ni Adrian, para siyang sinasaksak. Hindi siya nakatulog ng maayos. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang tunog ng nabasag na kristal at ang itsura ng mukha ni Grace. Hindi galit, hindi pagsuway, kundi isang tahimik na pagkawasak. At ang takot sa mga mata ng sarili niyang mga anak. Takot sa kanya. Buong umaga, sinubukan niyang ibaling ang atensyon sa trabaho, mga numero, mga report, mga deal na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Dati, ito ang mundo niya. Ito ang paraan niya para makalimot. Ngunit ngayon, ang mga numero sa screen ay nagiging mga piraso ng basag na florera. Hindi niya matanggal sa isip niya. Bumaba siya para kumuha ng kape, isang dahilan para lang makaalis sa opisina niya. Sa sala, nakita niya ang tatlo. Nakaupo sila sa sahig, naglalaro ng building blocks, o mas tamang sabihing sina Bella at Gabby ang nakaupo, habang si Grace ay nakamasid lang. Napansin ni Adrian ang pagbabago kay Grace. Wala na ang maaliwalas na enerhiya na dala niya noong unang araw. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakayuko. Ang kanyang nangiti ay pilit. Nasaktan niya ito. Nasaktan niya ang nag-iisang tao na nakagawa ng kahit maliit na progreso sa kanyang mga anak. Kasalanan ko. At habang pinagmamasdan niya sila, may napansin siyang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Si Bella, ang mas tahimik sa dalawa, ay hindi nakatingin sa mga laruan. Ang mga mata nito ay nakatuon kay Grace. Hindi isang blangkong titig, isang titig na puno ng kuryosidad. Sinusundan ng mga mata ni Bella ang bawat galaw ni Grace na para bang sinusubukan nitong basahin
ang nasa isip ng babae. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng 1 taon na nakita ni Adrian ang ganoong klaseng interes sa mga mata ng kanyang anak. Naramdaman niya ang isang pamilyar na pagbigat sa kanyang lalamunan, pagmamalaki, ang kayabangan na laging pumipigil sa kanya. Ngunit kailangan niyang subukan. Hinintay niyang pumasok si Grace sa kusina para kumuha ng tubig. Sumunod siya. "Grace!" sabi niya. Lumingon ito, bahagyang nagulat. "Sir Adrian, may kailangan po kayo?" Ang boses nito ay magalang, ngunit malamig. Wala na ang init. Napalunok si Adrian, naghahanap ng tamang salita. Tungkol kahapon, panimula niya ngunit natigilan. Paano ba humingi ng tawad ang isang taong nakalimot na kung paano? Yung florera, papalitan ko na lang. Isang maliit, malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Grace. "Okay lang po, sir. Naiintindihan ko po. Trabaho lang po ito." Ang mga salitang trabaho lang ay tumama sa kanya ng mas malakas kaysa sa isang sampal. Iyon ang sinabi niya rito. At ngayon, ginagamit nito ang sarili niyang mga salita laban sa kanya. Walang pag-asa. Tumalikod na lang siya at bumalik sa kanyang opisina. Dala ang mas matinding bigat sa kanyang dibdib. Ang hapunan ng gabing iyon ay isang torture. Ang katahimikan sa malaking hapagkainan ay mas nakakabingi kaysa dati. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa plato. Pinagmamasdan ni Adrian si Grace na tahimik na sinusubuan ng mga bata. Ang kanyang pasensya ay tila walang hangganan at iyon ang lalong nagpagalit sa kanya. Galit sa sarili. Galit dahil hindi niya alam kung paano ayusin ang gulong ginawa niya. At dahil sa galit na yon, nakahanap siya ng target. Tumingin siya sa pagkain sa plato niya. Ang gulay ay nakaayos sa isang gilid. Ang kanin ay nasa gitna. Isang maliit na bagay, isang walang kwentang bagay, ngunit iyon ang pinagbuntunan niya. Hindi ganito ang pag-aayos ni Cassandra ng pagkain, sabi niya. Ang boses ay mas malupit kaysa sa kanyang intensyon. Nakita niya ang pagtagis ng panga ni Grace. Dahan-dahan nitong ibinaba ang kanyang kutsara at napayuko. Tila tinatanggap ang isa na namang atake. Hindi ito sumagot. Hindi ito tumingin. Mas lalong nainis si Adrian. "Hindi mo ba ako narinig?" Sinabi ko. "Stop it, Daddy." Ang boses ay maliit, mahina, nanginginig. Ngunit sa nakakabinging katahimikan ng silid, ito ay kasing lakas ng isang kulog. Napahinto ang lahat. Si Adrian, si Grace, si Manang Elsa na nasa gilid. Lahat sila ay napatingin sa pinanggalingan ng boses. Si Bella. Nakatitig ito ng diretso sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang emosyon na hindi pa niya nakikita rito dati. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Inulit nito ang sinabi. Mas malinaw. Mas matatag. "Ate Grace is nice." Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong mansyon. Ang dalawang salitang binitawan ni Bella, "Stop it," ay parang isang magic spell na bumago sa buong mansyon. Hindi na ito ang dating bahay na walang halakhak. Ngayon, ito ay isang bahay na naghihintay. May isang pag-asa sa hangin, isang pakiramdam na anumang oras ay may milagrong maaaring mangyari. Ang katahimikan ay hindi na kasing bigat ng dati. Ito'y napalitan ng isang mapanuring pag-asam. Si Adrian ay nagbago. Hindi na siya nagkukulong sa kanyang opisina. Madalas na siyang bumababa, tahimik na nakaupo sa isang sulok ng sala. Pinagmamasdan silang maglaro. Hindi pa rin siya ngumingiti ng madalas, ngunit ang lamig sa kanyang mga mata ay unti-unting natutunaw. Napapalitan ng isang bagay na hindi pa masabi ni Grace kung ano. Pag-uusisa, pagsisisi, o baka naman paghanga? Isang hapon, habang tinuturuan ni Grace ni Sinabella at Gabby na gumuhit ng mga bulaklak sa papel, lumapit si Adrian. "Anong ginagawa ninyo?"
Tanong niya. Ang boses ay minpoongoy mas malumanay na ngayon. Gumuguhit po kami, Daddy. Masiglang sabi ni Gabby. Hindi pa ito nagsasalita ng buong pangungusap, ngunit ang mga salita ay unti-unti nang bumabalik. Umupo si Adrian sa sahig kasama nila. Isang bagay na hindi kailanman inakala ni Grace na gagawin nito. Kumuha ito ng isang pulang Crayola. Tinuruan ako ng mami niyo kung paano gumuhit ng rosas dati, sabi niya, at nagsimulang gumuhit sa isang blangkong papel. Napatigil si Grace. Pinapanood ang magaspang ngunit tapat na mga guhit ni Adrian. Sa isang iglap, nagtama ang kanilang mga kamay nang sabay nilang abutin ang isang berdeng Crayola. Sorry, sabay nilang sabi. Naramdaman ni Grace ang biglaang pag-init ng kanyang mga pisngi. Umiwas siya ng tingin, ngunit nakita niya ang isang maliit na kislap sa mga mata ni Adrian bago ito yumuko muli sa kanyang ginuguhit. Ang munting sandaling iyon, ang bahagyang pagdampi ng kanilang mga balat, ay nag-iwan ng kakaibang kilig sa puso ni Grace. Magaling kang magturo, Grace, sabi ni Adrian maya-maya. Hindi nakatingin sa kanya, pero sapat na iyon para mapangiti si Grace ng totoo sa unang pagkakataon sa harap niya. Kinagabihan, pagkatapos niyang patulugin ang kambal, naabutan siya ni Adrian sa pasilyo. Grace, may gusto sana akong ipakita sa'yo, sabi nito. Sinundan niya ito patungo sa isang pinto sa dulo ng pasilyo na lagi niyang nakikitang nakalock. Kinuha ni Adrian ang isang susi mula sa kanyang bulsa at binuksan ito. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ang sumalubong sa kanila. Isang music room. May mga gitara na nakasabit sa dingding at sa gitna, natatakpan ng puting tela, ay isang grand piano. Ito ang paboritong lugar ni Cassandra sa bahay. Sabi ni Adrian, ang boses ay puno ng alaala. Dahan-dahan niyang inalis ang takip sa piano. Inilalantad ang makintab na itim na kahoy. Mahilig siyang tumugtog para sa kanila. Mula nang mangyari yon, hindi na to nabuksan. Lumapit si Grace at marahang hinaplos ang mga teklado ng piano. Ang pagbubukas ni Adrian ng pinto na ito para sa kanya ay isang malaking bagay. Ito ay isang pag-amin, isang pagtitiwala. Bukas, sabi ni Adrian, kung gusto mo, maaari mong linisin ang lugar na ito. Baka sakaling maalala nila ang musika. Kinabukasan, mag-isang pumasok si Grace sa music room. Puno ng determinasyon, sinimulan niyang maglinis. Inalis niya ang mga alikabok, pinunasan ang mga gitara, at inayos ang mga lumang music sheet. Nang sa wakas ay piano na ang kanyang lilinisin, napansin niya ang isang bagay. Habang pinupunasan niya ang mga puti at itim na teklado, may isang tekladong tila maluwag. Ang middle C. Dahil sa kuryosidad, sinubukan niyang iangat ito. Nagulat siya nang bahagya itong umangat na tila isang takip. Sa ilalim nito, may isang maliit na espasyo, isang lihim na kompartimento na halos hindi mapapansin. At sa loob, may isang maliit na leather-bound na notebook. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ito ni Grace. Pag-aari ito ni Cassandra. Ang sulat kamay nito ay maganda at pino. Binuklat niya ang mga pahina, nakakita ng mga lyrics ng kanta, mga tula, at mga simpleng saloobin. Ngunit sa isa sa mga huling pahina, may isang entry na nagpatigil sa paghinga ni Grace. Isinulat ito 2 araw bago ang aksidente. May appointment ako sa garahe ni Paul sa Martes para ipacheck ulit ang preno. Hindi ligtas ang pakiramdam ko. Napahigpit ang hawak ni Grace sa notebook. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng malakas. Ang aksidente ay nangyari noong Miyerkules. Nanatiling nakatayo si Adrian sa gitna ng kanyang opisina. Ang katahimikan ay binabasag lamang ng mahinang ugong ng air conditioner. Hawak niya ang maliit na notebook ni Cassandra. Ang mga daliri niya ay bahagyang nanginginig. Katatapos lang ipakita sa kanya ni Grace ang natuklasan nito.
May appointment ako sa garahe ni Paul sa Martes para ipacheck ulit ang preno. Imposible, bulong ni Adrian sa sarili. Isang malinis na aksidente ang nangyari. Pero sir, hindi po ba kahina-hinala? Mahinang sabi ni Grace na nakatayo malapit sa pinto. Ang araw bago ang hindi niya matapos ang salita. Nagkataon lang yan, Grace. Maring sabi ni Adrian, isinara ang notebook. Ayaw niyang buksan muli ang sugat na yon. Ayaw niyang harapin ang posibilidad na may ibang dahilan sa likod ng lahat ng sakit. Marahil ay nakalimutan niya lang ang appointment. Marami siyang iniisip noon. Nakita niya ang pagkadismaya sa mukha ni Grace, ngunit hindi na ito nagsalita. Tumango na lang ito at lumabas. Ngunit nang maiwan siyang mag-isa, hindi na mapakali si Adrian. Ang mga salita sa notebook ay parang mga lason na gumagapang sa kanyang isipan. Paul's Garage. Pamilyar ang pangalan. Isang luma at medyo tagong talyer na malapit sa dati nilang bahay. Hindi niya mapigilan ang sarili. Dinampot niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang talyer. Paul's Garage, magandang hapon. Sagot ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. Hello, gusto ko lang sanang magtanong. Sabi ni Adrian, sinisikap na gawing normal ang kanyang boses. May record ba kayo ng isang appointment para kay Cassandra Cole? Halos 1 taon na ang nakalipas. Ilang sandali ng katahimikan. Narinig ni Adrian ang kaluskos ng mga papel. Sandali lang, sir. Cole, sabi niyo? Wala po, sir. Walang record na ganyan dito. Sigurado po ako. Parang nabunutan ng tinik si Adrian, ngunit kasabay nito ay isang kakatwang pakiramdam ng pagkadismaya. Sige, salamat. Ibinaba niya ang telepono. Kita mo na. Nagkataon lang. Ngunit ang duda ay naitanim na. Kinahapunan, habang siya'y nagtatrabaho, narinig niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naririnig mula sa hardin. Isang tunay na halakhak, hindi malakas, ngunit malinaw. Si Gabby. Sumilip siya sa bintana at nakita niya sila. Naghahabulan si Grace at Gabby sa damuhan, habang si Bella ay nakaupo sa ilalim ng puno. Nakangiti habang pinapanood sila. Isang ngasang ngiti. Isang tunay na ngiti mula kay Bella. Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa puso ni Adrian. Ngunit kasabay nito, may isa pang damdamin na sumulpot. Isang bagay na madilim at hindi niya inaasahan. Selos. Masaya ang mga anak niya kasama si Grace. Masaya sila sa paraang hindi niya kailanman nagawa para sa kanila. Ang babaeng ito na pumasok lang sa buhay nila ay nagtagumpay kung saan siya nabigo. Ang koneksyon na nakikita niya sa pagitan nila. Iyon ang koneksyon na dapat ay sa kanya. Biglang pumasok si Victoria sa kanyang opisina, hindi na kumatok. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Adrian, nakita mo ba yon? Sabi nito, humihingal. Si Grace, hinahayaan niyang magtakbuhan ang mga bata ng ganyan. Mapanganib, paano kung madapa sila? Nagagalit ka dahil naglalaro sila, Victoria? Malamig na sagot ni Adrian, naiinis sa pagkaabala nito. Hindi, nag-aalala lang ako. Giit ni Victoria, lalo na't malapit sa hagdanan sa labas. Alam mo naman, madulas doon kapag... Hindi na naituloy ni Victoria ang sasabihin dahil sa isang malakas na sigaw mula sa labas. Isang sigaw ng takot. Sabay silang napatingin sa bintana. Ang nakita nila ay nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Adrian. Si Gabby, nakahandusay sa paanan ng maliit na hagdanan sa hardin. At si Grace, nakatayo sa tabi nito, ang mukha ay puno ng pagkataranta. Hindi na nag-isip si Adrian. Tumakbo siya. Tumakbo siya ng mas mabilis kaysa dati. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay sumisigaw sa takot. Takot na maulit ang nakaraan. Takot na may mawala na namang mahal sa buhay dahil sa kanyang kapabayaan. Pagdating niya sa labas, buhat na ni Victoria si Gabby na humahagulgol sa sakit. May gasgas at dugo sa tuhod ng bata. Anong nangyari? Sigaw ni Adrian ang tingin
ay galit na ipinukol kay Grace. Hindi ko po alam, sir. Naglalaro lang po kami. Bigla na lang siyang nadulas. Nanginginig na sabi ni Grace. Ano? Hinayaan mo siyang maglaro malapit sa hagdanan? Adrian, kumalma ka, sabi ni Victoria. Niyayakap si Gabby. Nakita ko. May natapong mantika yata sa sahig kaninang umaga. Sinabi ko ng mapanganib pero ang mga salita ni Victoria ang huling patak. Ang notebook, ang takot, ang selos, ang dugo sa tuhod ng kanyang anak. Lahat ay nagsama-sama sa isang nakakabulag na galit. Ang lahat ng ito ay nagsimula nang dumating si Grace. Ang pag-asang dala niya ay peke. Isang panganib. Hindi ko alam kung anong ginagawa mo, pero simulat sa pool, pakiramdam ko ay may mali sa'yo. Sigaw niya, ang bawat salita ay puno ng lason. Sir, hindi po totoo yan. Umiiyak na, sabi ni Grace, pero hindi na siya nakikinig. Ang tanging nakikita niya ay ang multo ni Cassandra. Sinisisi siya. Pababayaan mo rin ba silang mawawala? Sa gitna ng kanyang galit at takot, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya aakalaing magagawa niya. Itinaas niya ang kanyang kamay. Isang malutong na tunog ang umalingaw-ngaw sa hardin. Sinampal niya si Grace. Nanlaki ang mga mata ni Grace, hindi sa sakit, kundi sa gulat. Hawak niya ang kanyang namumulang pisngi habang ang mga luha ay malayang dumadaloy. Umalis ka sa pamamahay ko, sigaw ni Adrian. Ang boses ay basag. Get out of my house! Ang sampal ay hindi kasing sakit ng mga salitang binitawan niya. Umalis ka sa pamamahay ko. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Grace, paulit-ulit, na parang sirang plaka. Bawat pantig ay isang hiwa sa kanyang puso, mas malalim at mas masakit kaysa sa sampal sa kanyang pisngi. Nakatayo lang siya roon sa gitna ng hardin, hindi makagalaw, habang pinapanood niya si Adrian. Nabuhatin si Gabby at nagmamadaling pumasok sa loob. Si Bella ay sumunod. Ang maliliit na balikat nito ay nanginginig sa pag-iyak. Bago ito tuluyang pumasok, lumingon ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng kalituhan at sakit. Naiwan si Grace kasama si Victoria. Isang matamis at mapanuksong na ngiti ang sumilay sa labi ni Victoria. Isang ngiting nakita lang ni Grace sa sandaling iyon bago ito muling napalitan ng isang maskara ng pekeng pag-aalala. I'm so sorry, Grace, sabi nito sa malambing na boses na para bang siya ang tunay na biktima. Alam mo naman si Adrian, masyado lang siyang protective sa mga anak niya. Lalo na pagkatapos ng nangyari kay Cassandra. Ang bawat salita ay isang patak ng asin sa sariwang sugat ni Grace. Pero huwag kang mag-alala, dagdag ni Victoria. Tinapik pa siya sa balikat. Ako na ang bahala sa kanila. Pamilya ko sila. Sa mga salitang iyon, naintindihan ni Grace ang lahat. Ang mga bulaklak, ang aksidente sa hagdanan, ang mga maingat na salita ni Victoria. Isa itong laro. At siya ang talunan. Walang sinabi si Grace, wala nang natirang lakas para makipagtalo. Tumalikod siya at naglakad papasok sa mansyon. Ang kanyang mga paa ay parang may nakakabit na mga pabigat. Sa kanyang silid, kinuha niya ang kanyang lumang bag at sinimulang ilagay ang iilang damit na dala niya. Bawat damit na kanyang tinitiklop ay may kasamang alaala. Ang asul na blusa na suot niya noong unang bumulong si Gabby. Ang dilaw na bestida na suot niya noong unang ngumiti si Bella. Ang mga alaala ay mas masakit pa sa katotohanan. Biglang bumukas ang pinto. Sina Bella at Gabby, ang mga muka ay basa ng luha, ang tumakbo papalapit sa kanya. Ate Grace, don't go! Humagulgol si Gabby, niyakap ang kanyang mga binti. Please don't leave us! Sabi ni Bella, ang boses ay basag. Hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay. We need you! Napaluhod si Grace at niyakap ang dalawang bata ng sobrang higpit. Naramdaman niya ang pagyanig ng kanilang maliliit na katawan.
dahil sa pag-iyak, ang puso niya ay nadurog sa 1,000 piraso. Shh! Tahan na, bulong niya. Kahit siya mismo ay hindi mapigilan ang sariling mga luha. Kailangan ninyong maging matatag para kay Daddy, okay? But we want you. Babalik ako. Pagsisinungaling niya, isang kasinungalingan para pagaanin ang kanilang sakit kahit pinapatay nito ang sarili niyang kaluluwa. Pangako. Pumasok si Manang Elsa. Ang mga mata nito ay puno ng awa. Grace, iha, kailangan mo ng... Dahan-dahang inalis ni Grace ang pagkakayakap ng mga bata. Ang paghiwalay sa kanila ay parang pagtanggal sa isang bahagi ng kanyang katawan. Hinalikan niya sila sa noo, isa-isa, at inilagay ang mga kamay nila sa kamay ni Manang Elsa. Alagaan niyo po sila, sabi niya sa matandang kasambahay. Ang boses ay basag. Tumangulang si Manang Elsa. May mga luha na ring namumuo sa kanyang mga mata. Binitbit ni Grace ang kanyang bag at naglakad palabas ng silid, hindi na lumingon. Alam niyang kung lilingon siya, hindi na niya kayang umalis. Ang mga hikbi ng kambal ay sumusunod sa kanya sa pasilyo. Bawat isa ay isang karayom na tumutusok sa kanyang likod. Pagdating niya sa sala, naroon si Adrian, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mga balikat ay tensyonado. Sir, mahinang sabi ni Grace, hindi ito lumingon. Umalis ka na. May gusto lang po akong... Sinabi kong umalis ka na. Sigaw nito, hindi pa rin humaharap. Ang boses nito ay puno ng sakit na sinisikap itago sa galit. Napayuko si Grace, tinatanggap ang huling dagok. Naglakad siya patungo sa pinto. Ngunit bago niya hawakan ang doorknob, ang kanyang mga mata ay dumapo sa isang bagay sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng pinto. Ang leather-bound notebook ni Cassandra. Naiwan ito roon ni Adrian pagkatapos nilang mag-usap. Nakabukas ito sa pahinang may entry tungkol sa preno ng kotse. Isang desisyon ang nabuo sa isip ni Grace sa isang iglap. Isang desisyon na hindi niya alam kung saan nagmula. Sa galit ba? Sa pagnanais ng hustisya? O sa simpleng katotohanan na ito na lang ang natitirang koneksyon niya sa katotohanang pinipilit itago ng lahat. Sa isang mabilis na kilos, habang si Adrian ay nakatalikod pa rin, dinampot niya ang notebook at mabilis na isinilid sa loob ng kanyang bag. Pagkatapos, binuksan niya ang pinto. Ang malakas na kalabog ng marangyang pinto na nagsara sa kanyang likuran ay kapareho ng tunog nung siya'y unang dumating. Ngunit ngayon, hindi na pag-asa ang dala nito. Ang dala nito ay isang pangako ng sangpagtatapos. Ang katahimikan ay bumalik. Ngunit hindi ito ang parehong katahimikan. Ang katahimikan bago dumating si Grace ay malungkot, ngunit payapa. Ang katahimikan ngayon ay mabigat, nakakabingi. Puno ito ng mga salitang hindi nasabi, ng mga tawang biglang nawala. Ito ay ang katahimikan ng isang puntod. Naglalakad si Adrian sa mga pasilyo ng sarili niyang bahay na parang isang multo. Bawat silid na kanyang daanan ay sumisigaw sa pagkawala ni Grace. Ang playroom, na dati may kalat na mga krayola at papel, ay malinis na naman at walang buhay. Ang hardin, kung saan una niyang narinig ang halakhak ni Gabby, ay walang tinig maliban sa ihip ng hangin. Minsan, sa gilid ng kanyang pandinig, tila naririnig niya ang mga yabag ni Grace o ang bulong nito sa mga bata. Lilingon siya, umaasa, ngunit wala siyang makikita. Ang multo ng kanilang masasayang sandali ay mas masakit pa kaysa sa isang taon ng kanilang kalungkutan. Ang pinakamasaklap sa lahat ay ang epekto nito sa kambal. Hindi lang sila tumigil sa pagsasalita. Tumigil sila sa lahat. Hindi na sila lumalabas ng kanilang kwarto. Hindi na sila kumakain ng maayos. Nakaupo lang sila sa kanilang kama, magkayakap. Ang mga mata ay blangko at mas malayo pa kaysa dati. Para silang mga bulaklak na nagsimula nang bumuka ngunit biglang pinutol
at ngayon ay dahan-dahang nalalanta. Dumating ang isang doktor, isang child psychologist na nire-rekomenda ng kanilang pamilya. Pagkatapos suriin ang kambal, kinausap niya si Adrian sa opisina nito. Mr. Cole? Sabi ng doktor sa seryosong tono, ang mga anak ninyo ay nakakaranas ng matinding psychological distress, ang biglaang pagkawala ng kanilang tagapag-alaga. Kung kanino sila nagsisimula nang bumuo ng isang matibay na attachment, ay nag-trigger ng panibagong trauma. It's a regression. Bumabalik sila sa dati at mas malala pa. Ang bawat salita ng doktor ay isang pako na ibinabaon sa dibdib ni Adrian. Panibagong trauma. Ako ang may gawa nito. Anong dapat kong gawin? Halos pabulong na tanong ni Adrian. Kailangan nila ng stability, consistency, at higit sa lahat, kailangan nilang maramdaman na ligtas sila, na hindi sila basta nalang iiwanan ng mga taong mahalaga sa kanila. Nang makaalis ang doktor, pumasok si Victoria. May dalang isang tasa ng tsa. Huwag kang mag-alala, Adrian. Sabi nito, hinahaplos ang kanyang likod. Nandito ako. Hindi ko sila iiwan. Aayusin natin to. Ngunit sa unang pagkakataon, ang presensya ni Victoria ay hindi nakapagbigay ng ginhawa. Bagkus, nakaramdam siya ng inis, ng pagkasakal. Kinagabihan, nakita niya si Victoria sa silid ng kambal. Sinusubukan nitong suklayin ang buhok ni Bella na nakaupo lang na parang manika. Tingnan mo, Bella, masayang sabi ni Victoria. Gagayahin natin yung tirintas na laging ginagawa sa'yo ni Ate Grace mo, di ba? Naramdaman ni Adrian ang isang biglaang pagkasuklam. Ang paggaya ni Victoria sa mga ginagawa ni Grace ay hindi nakakatulong. Ito ay isang insulto, isang murang imitasyon na lalo lang nagpapaalala sa lahat kung ano ang nawala sa kanila. Hindi na niya kaya. Kailangan niyang alisin ang lahat ng bakas ni Grace para makalimot, para makapagsimula ulit. Naalala niya ang notebook ni Cassandra na siyang pinagmulan ng lahat ng gulo. Kailangan niyang itapon yon. Itapon ang duda. Itapon ang nakaraan. Pumunta siya sa kanyang opisina at hinalughog ang mesa niya. Wala. Tiningnan niya ang mga drawer. Wala rin. Hinalughog niya ang buong silid. Ang galit at pagkadismaya ay muling bumabalot sa kanya. Nasaan na yon? Napaupo siya sa kanyang upuan, napasabunot sa sariling buhok. Nawawala ang notebook, nawawala ang kanyang mga anak sa kalungkutan, nawawala ang sarili niya sa pagsisisi. Pagod na pagod, lumabas siya at naupo sa sofa sa sala. Sa ilalim ng malabong ilaw, may kumislap sa sahig, malapit sa paanan ng sofa. Dinampot niya ito. Isang maliit at simpleng silver na kwintas na may pendant na hugis araw. Alam niya kung kanino yon. Nakita na niya itong suot ni Grace. Marahil ay nalaglag ito noong huling araw na masaya pa ang lahat. Noong araw na sabay silang gumuhit kasama ang mga bata sa sahig na ito. Hawak-hawak ang maliit na kwintas sa kanyang palad. Naramdaman niya ang lamig nito sa kanyang balat. At kasabay ng lamig na yon, isang matinding sampal ng katotohanan ang gumising sa kanya. Hindi si Grace ang panganib, hindi siya ang problema. Siya ang may kasalanan. Pinalayas niya ang nag-iisang sinag ng araw na pumasok sa madilim nilang mundo. At sa bigat ng katahimikan ng kanyang mansyon, naintindihan ni Adrian Cole sa kauna-unahang pagkakataon ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Nakagawa siya ng isang kakilakilabot na pagkakamali. Ang amoy ng alikabok at murang instant noodles ang bumubuo sa hangin ng maliit na apartment na tinutuluyan ni Grace. Ang 4 na pader ay tila lumiliit bawat araw. Isang malaking pagkakaiba mula sa malawak na espasyo ng mansyon ng mga Cole. Ngunit dito, kahit paano, ang sakit ay may lugar para magtago. Sa unang mga araw, ang tanging ginawa ni Grace ay umiyak. Umiyak siya para sa mga batang naiwan niya, para sa tiwalang nasira, at para sa sarili niyang pusong nadurog. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang cellphone niya. Umaasa sa isang tawag na
Alam niyang hindi darating. Ngunit pagkatapos ng isang linggo ng pagluluksa, isang bagong damdamin ang nagsimulang pumalit sa kalungkutan. Galit. Isang malamig at tahimik na galit. Galit para kay Adrian sa naging kahinaan nito. Galit para kay Victoria sa kanyang panloloko. At galit para sa sarili niya dahil hinayaan niyang basta na lang siyang paalisin. Kinuha niya ang notebook ni Cassandra mula sa kanyang bag. Paulit-ulit niyang binasa ang entry. May appointment ako sa garahe ni Paul sa Martes para ipacheck ulit ang preno. Hindi ligtas ang pakiramdam ko. And as in now, ito na lang ang natitira sa kanya. Isang maliit na piraso ng isang misteryo na hindi niya kayang basta na lang talikuran. Utang niya ito sa kambal. Utang niya ito kay Cassandra. Utang niya ito sa sarili niya. Kinabukasan, isinantabi niya ang kanyang pagdadalamhati at pinalitan ito ng determinasyon. Nagsuot siya ng simpleng pantalon at t-shirt, itinali ang kanyang buhok at lumabas ng apartment. Nagtanong-tanong siya sa mga lumang address book na nakita niya sa notebook at sa wakas, nahanap niya ang lokasyon ng talyer. Ang Paul's Garage ay nasa isang luma at medyo tagong industrial district. Malayo sa mararangyang subdivision ng mga coal. Sumakay siya ng 2 jeep at isang bus para lang marating ito. Ang lugar ay maingay at amoy grasa. Nakita niya ang isang matabang lalaki na nakasuot ng maruming overalls, abala sa pag-aayos ng isang makina. "Excuse me po," sabi ni Grace, lumalapit. "Kayo po ba si Paul?" Tumingin ang lalaki, pinunasan ang kanyang mga kamay ng basahan. "Ako nga, anong kailangan mo, Ineng?" "Gusto ko lang po sanang magtanong tungkol sa isang dati ninyong customer. Si Cassandra Cole po." Biglang nagbago ang ekspresyon ni Paul. Ang pagiging abala nito ay napalitan ng pag-iingat. "Cole? Wala akong natatandaang ganyang pangalan." "Sigurado po kayo?" Giit ni Grace, inilabas ang notebook. "Nakasulat po kasi dito na may appointment siya sa inyo. Isang araw bago siya." "Wala akong alam dyan." Mabilis na putol ni Paul, umiiwas ng tingin. "Marami akong customer. Hindi ko matatandaan lahat." Pero alam ni Grace na nagsisinungaling ito. Nakita niya ang kaba sa mga mata nito. "Pakiusap po, Manong Paul," sabi ni Grace. Ang boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Importante po ito. Para po ito sa mga anak niya. 2 batang nawalan ng ina. May karapatan po silang malaman ang totoo. Ang pagbanggit sa mga bata ay tila tumama kay Paul. Napabuntong hininga ito at tumingin sa paligid na para bang may nagmamasid. "Pumasok ka," sabi nito sa mahinang boses. Itinuturo ang maliit nitong opisina. Sa loob ng masikip na opisina, umamin si Paul. "Oo, naalala ko siya," sabi nito. Hindi makatingin ng diretso kay Grace. "Pumunta siya rito noong Martes na yon. Nagrereklamo tungkol sa preno niya. Sabi niya, parang may kakaiba." "At ano po ang nakita ninyo?" Tanong ni Grace, ang puso ay kumakabog. "May problema nga," sabi ni Paul. "Malubha, ang brake fluid line niya. Mukhang sinadyang butasan. Dahan-dahan para hindi agad mapansin." Nanlamig ang buong katawan ni Grace. "Ibig sabihin, hindi iyon aksidente, Ineng." Pagtatapat ni Paul, napayuko sa hiya. "Pero may isang babaeng dumating bago pa man ako makatawag ng pulis. Isang eleganteng babae. Binayaran niya ako ng malaking halaga para manahimik. Para sabihing walang problema sa kotse, para burahin ang anumang record." "Anong itsura ng babae?" Tanong ni Grace, kahit alam na niya ang sagot. "Matangkad. Maganda. Laging nakasuot ng alahas. Paborito niya yata yung brooch na hugis paru-paro." Butterfly brooch. Ang paboritong alahas ni Victoria. Napatayo si Grace, nanginginig. Ang hinala niya ay totoo pala. At mas malala pa ito kaysa sa kanyang inakala. Nagpasalamat siya kay Paul at nagmamadaling lumabas ng talyer. Ang kanyang isip ay tumatakbo. Kailangan niyang sabihin ito kay Adrian. Kailangan niyang balaan siya.
Kahit galit ito sa kanya, kailangan nitong malaman ang katotohanan. Habang naglalakad siya sa maalikabok na kalsada, pabalik sa sakayan, naramdaman niya ang isang kakatwang pakiramdam. Ang pakiramdam na may mga matang nakamasid sa kanya. Lumingon siya. Wala namang kakaiba. Mga nagdaraang truck lang at mga trabahador. Ipinagpatuloy niya ang paglalakad, mas binilisan. Ngunit ang pakiramdam ay hindi nawawala. Sumilip siya muli sa kanyang likuran. At doon, sa di kalayuan, nakita niya ito. Isang itim na kotse. Nakaparada lang. Ngunit nang mapansin nitong nakatingin siya, dahan-dahan itong umandar. Sinusundan siya. Ang bigat ng pagsisisi ay isang bagay na hindi kayang bilhin o kontrolin ni Adrian Cole. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang ganap na kawalan ng kapangyarihan. Pagkatapos ng ilang araw na pagmumukmok, napagtanto niyang hindi sapat ang pagsisisi. Kailangan niyang kumilos. Ang unang hakbang ay aminin ang kanyang pagkakamali. Pumunta siya sa silid ng kambal. Nakita niya silang nakaupo sa kama, tahimik gaya ng dati. Umupo siya sa sahig sa harap nila. "Bella, Gabi?" Panimula niya. Ang boses ay garalgal. I'm sorry. Nagkamali si Daddy. Isang malaking pagkakamali." Walang reaksyon mula sa kanila, ngunit hindi siya tumigil. "Pinalayas ko si Ate Grace at hindi ko dapat ginawa yon. Nasaktan ko siya. At nasaktan ko kayo. Patawarin niyo si Daddy." Ang mga luhang matagal na niyang pinigilan ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, hindi siya ang CEO, hindi siya ang bilyonaryo. Isa lang siyang ama na nasasaktan. Pagkatapos ng kanyang pag-amin, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ang duda na itinanim ni Grace, ang duda tungkol sa aksidente, ay kailangan niyang malaman. Kung hindi para sa sarili niya, para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Ginamit niya ang kanyang koneksyon. Ipinahanap niya sa isang private investigator ang lahat ng impormasyon tungkol sa Paul's Garage. Nalaman niya na ang may-ari nito ay may lumang address na malapit sa isang kaibigan ni Cassandra. Isang tawag lang sa kaibigang yon at nakuha niya ang kumpirmasyon. Doon nga dinadala ni Cassandra ang kotse niya. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinuntahan ang talyer. Pagdating niya, nakita niya si Paul na nag-aayos ng gulong. Ang reaksyon nito nang makita siya ay sapat ng sagot. Pagkatakot, pagkakasala. Hindi na kailangan ni Adrian ng maraming salita. Ginamit niya ang dalawang bagay na laging gumagana para sa kanya, pera at kapangyarihan. "Magkano ang binayad sa'yo para manahimik?" Malamig na tanong ni Adrian, naglalabas ng isang makapal na sobre mula sa kanyang coat. "Dodoblehin ko. Sabihin mo lang sa akin ang totoo." Nanginginig na kinuwento ni Paul ang lahat. Ang babaeng dumating, ang sirang preno, ang bayad. Anong itsura ng babae?" Tanong ni Adrian, kahit na isang pangalan lang ang nasa isip niya. "Elegante, sir. Laging may suot na brooch." Isang paru-paro. Parang gumuho ang mundo ni Adrian. Victoria, ang pinsan ng kanyang asawa, ang kaibigan ng kanyang pamilya, ang ahas na matagal na niyang pinapasok sa kanyang pamamahay. Isang mas matinding takot ang biglang bumalot sa kanya. Kung nagawa ito ni Victoria kay Cassandra, ano ang kaya niyang gawin kay Grace? Si Grace! Siya lang ang nakakaalam nito. Baka pinuntahan din niya si Paul. Dinukot niya ang kanyang cellphone at mabilis na tinawagan ang numero ni Grace. Nagring ito ng nagring, ngunit walang sumasagot. "Shit!" Sigaw niya. Tinawagan niya ulit. Voicemail. Nasaan siya? Kailan siya umalis dito? Balisang tanong niya kay Paul. Mga kalahating oras na po, sir." Sagot ng mekaniko. Naglakad lang po siya papunta sa sakayan. Napatingin si Adrian sa maalikabok na kalsada. Si Grace, mag-isa, habang ang isang mamamatay tao ay maaaring nasa paligid lang. Naalala niya ang address na nakasulat sa application form ni Grace.
Isang maliit na apartment sa kabilang parte ng syudad. Hindi na siya nag-isip. Sumakay siya sa kotse, pinaandar ang makina, at pinaharurot ito na parang wala ng bukas. Bawat pulang ilaw ay isang kaaway. Bawat segundo ay isang panganib. Answer the phone, Grace. Please. Bulong niya habang nagmamaneho. Samantala, papalapit na si Grace sa kanyang apartment. Ang itim na kotse ay patuloy na sumusunod sa kanya. Hindi masyadong malapit, hindi rin masyadong malayo. Kinakabahan siya. Mahigpit ang hawak sa strap ng kanyang bag. Nang nasa tapat na siya ng eskinita, papasok sa kanyang apartment, biglang humarurot ang itim na kotse at hinarangan ang kanyang daan. Bumukas ang pinto ng kotse. Si Victoria. Ang nangiti nito ay kasing ganda ng dati, ngunit ang mga mata ay kasing lamig ng yelo. "Hello, Grace," sabi nito. "Mukhang may napag-usapan kayo ng kaibigan kong si Paul. I think we need to talk." Bago pa man makasigaw si Grace, may dalawang malaking lalaki na bumaba mula sa likod ng kotse. Tinakpan nila ang kanyang bibig at pilit siyang isinakay sa loob. Ang huli niyang narinig bago isara ang pinto ay ang tunog ng kanyang cellphone na nagriring sa loob ng kanyang bag. Si Adrian. Pagdating ni Adrian sa lugar, ang nakita lang niya ay isang tahimik na kalye. Bumaba siya at tumakbo papasok sa eskinita. Kumatok siya ng malakas sa pinto ng apartment ni Grace. Walang sagot. Nang bigla, may napansin siyang kumikinang sa sahig, malapit sa isang basurahan. Dinampot niya ito. Isang hikaw. Isang maliit na hikaw na may perlas. Alam niya kung kanino yon. Iyon ang hikaw na suot ni Grace sa kauna-unahang araw na nakita niya ito. Nahuli na siya. Isang nakakabinging galit at desperasyon ang bumalot kay Adrian. Tumingala siya sa langit at sumigaw. Isang sigaw na puno ng sakit at pagsisisi. Ang abandonadong bodega ay amoy kalawang at pagkabulok. Si Grace ay nakatali sa isang upuan sa gitna ng malawak na espasyo. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa isang bumbilyang nakabitin sa itaas. Sa kanyang harapan, dahan-dahang naglalakad si Victoria, paikot-ikot na parang isang ahas na pinaglalaruan ng kanyang biktima bago ito tuklawin. "Alam mo, Grace, hinahangaan kita," sabi ni Victoria. Ang boses ay kalmado na nakakakilabot. Sino bang mag-aakala na ang isang simpleng kasambahay na tulad mo ay magiging ganito kalaking tinik sa lalamunan ko? "Bakit mo ginawa yun, Victoria?" tanong ni Grace. Sinisikap na itago ang panginginig sa kanyang boses. "Pinsan mo si Cassandra." Tumawa si Victoria, isang tawang walang saya. "Pinsan?" "Oo, pinsan ko siya. Ang pinsan kong nasa kanya na ang lahat. Ang yaman, ang ganda. At si Adrian. Bata pa lang kami. Akin dapat si Adrian. Ako ang nakakakilala sa kanya. Ako ang nakakaintindi sa kanya. Pero dumating si Cassandra at kinuha niya ang lahat." Ang kalmadong maskara ni Victoria ay unti-unting nababakbak. Inilalantad ang galit at inggit na matagal nang nakatago. "Hindi ko naman siya gustong mamatay," patuloy nito, na para bang kinukumbinsi ang sarili. "Gusto ko lang siyang masaktan, maaksidente, para ako ang mag-alaga sa kanya, para makita ni Adrian na ako ang kailangan niya." Pero masyadong naging magaling ang pagkakagawa ni Paul, isang perpektong aksidente. "Baliw ka na!" bulong ni Grace. "Baliw sa pag-ibig." Sigaw ni Victoria, ang muka ay nag-aapoy sa galit. "At ngayong malapit na ulit siyang mapa sa akin, dumating ka. Isang hamak na katulong. At unti-unti, nakikita ko sa mga mata ni Adrian ang parehong tingin na ibinibigay niya noon kay Cassandra. Sa'yo." Biglang may malakas na kalabog mula sa bakal na pinto ng bodega. Pareho silang napalingon. Bumukas ang pinto at pumasok si Adrian. Ang kanyang muka ay puno ng galit na hindi pa nakikita ni Grace dati. Sa likod niya ay may dalawang pulis. "Victoria!" sigaw ni Adrian. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bodega.
Nanlaki ang mga mata ni Victoria sa gulat, ngunit mabilis itong nakabawi. Dinampot nito ang isang piraso ng basag na bote mula sa sahig at itinutok sa leeg ni Grace. "Huwag kayong lalapit!" sigaw ni Victoria. Hinihila si Grace patayo. "Subukan ninyong lumapit at mamamatay kaming dalawa." "Tapos na ang laro, Victoria," mariing sabi ni Adrian, dahan-dahang humahakbang pasulong, ang mga kamay ay nakataas. "Bitiwan mo siya." "Hindi. Akin ka, Adrian. Akin ka lang dapat." Humahagulgol na si Victoria. Ang pagiging kontrolado ay tuluyan nang nawala. "Minahal kita ng buong buhay ko. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Pinatay ko ang sarili kong pinsan para sa'yo." Ang huling mga salitang yon ay ang kanyang tuluyang pag-amin. Ang mga pulis ay nagsimulang kumilos. Nang makita ni Victoria na wala na siyang takas, sa isang huling desperadong kilos, sinugod niya si Adrian gamit ang basag na bote. "Adrian, mag-ingat ka!" sigaw ni Grace. Ngunit bago pa man makalapit si Victoria, isang anino ang mabilis na kumilos. Isa sa mga pulis ang nakatakal kay Victoria, dahilan para mabitawan nito ang hawak na armas. Mabilis siyang pinusasan ng mga pulis. Habang hinihila si Victoria palabas, nagpupumiglas at sumisigaw. Ang mga mata nito ay nakatitig pa rin kay Adrian, puno ng pinaghalong pag-ibig at galit. Nang mawala na sila, ang tanging natira sa bodega ay ang nakakabinging katahimikan. Mabilis na pinuntahan ni Adrian si Grace at kinalagan ang mga tali nito. Nang makalaya, ang unang ginawa ni Grace ay yumakap ng mahigpit kay Adrian. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot at ginhawa. Niyakap siya ni Adrian pabalik, ibinuhos ang lahat ng kanyang pagsisisi, takot at pasasalamat sa yakap na yon. "Patawarin mo ako, Grace," bulong niya sa buhok nito. "Patawarin mo ako sa lahat." Umiyak si Grace sa kanyang dibdib. "Akala ko..." "Shh! Ligtas ka na," sabi ni Adrian. "Ligtas na tayong lahat." Bumalik sila sa mansyon na pagod, ngunit sa wakas, malaya. Kinuwento ni Adrian sa kambal, sa paraang maiintindihan nila ang lahat. Ipinaliwanag niyang nagkasakit lang si Tita Victoria nila at kailangan nitong magpagaling sa isang lugar na malayo. Nang gabing iyon, sa sala, habang natutulog na ang kambal sa itaas, naupo sila sa sofa, magkatabi. "Hindi ko alam kung paano magsisimula," sabi ni Adrian, nakatingin sa kanyang mga kamay. "Walang salita ang sapat para sabihin kung gaano ako nagsisisi sa ginawa ko sa'yo." Hinawakan ni Grace ang kanyang kamay. "Naiintindihan ko, Adrian. Pareho lang tayong biktima ng kasinungalingan niya." Tumingin si Adrian sa kanya. Ang mga mata ay puno ng emosyon. Dahan-dahan, sa isang kilos na puno ng paggalang at pagsisisi, lumuhod siya sa harap ni Grace, hindi para mag-propose, kundi para magpakumbaba. "Patawarin mo ako, Grace. Patawarin mo ako sa hindi pagtitiwala sa'yo. Patawarin mo ako sa pananakit sa'yo." Inangat ni Grace ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. Nakita niya sa mga mata nito ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagsisisi, at nakita rin niya ang pag-asa. "Sabay tayong maghilom," bulong ni Grace. At sa unang pagkakataon, sa gitna ng katahimikan ng bahay na dati walang buhay, naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na hindi puno ng pagnanasa, kundi puno ng pangako. Isang pangako ng kapatawaran, isang pangako ng paghihilom, at isang pangako ng isang bagong simula. 6 na buwan ang lumipas. Ang umaga sa mansyon ng mga Cole ay hindi na nagsisimula sa isang nakakabinging katahimikan. Nagsisimula na ito sa amoy ng sinangag at mainit na tsokolate na inihahanda ni Adrian, sa tunog ng maliliit na mga paa na nagtatakbuhan sa pasilyo, at sa masasayang hagikgikan habang tinatalian ni Grace ang buhok ni Bella at Gabby. Ang bahay na dating walang halakhak ay isa ng tahanan. Si Grace ay hindi na ang tagapag-alaga. Siya na ang ilaw ng tahanan. Ang kanyang presensya ay nagdala ng init at kulay sa bawat sulok ng mansyon.
Ang kanyang pagtawa ay ang musikang pumuno sa bawat silid. Si Adrian ay hindi na ang malungkot na bilyonaryo na nagtatago sa kanyang opisina. Isa na siyang ama, isang tunay na ama na naghahatid at sumusundo sa kanyang mga anak sa eskwela, na nagbabasa ng mga kwento bago sila matulog, at higit sa lahat, na hindi natakot magpakita ng pagmamahal. Isang maaraw na Sabado, nagpasya silang 4 na bisitahin ang isang lugar. Nakatayo sila ngayon sa harap ng isang puntod na gawa sa puting marmol. Nakaukit dito ang pangalan, Cassandra Lim Cole. Inilapag ni Grace at nang kambal ang isang bungkos ng puting rosas sa paanan nito. Lumapit si Adrian at hinaplos ang malamig na bato. Tumingin siya sa larawan ni Cassandra na nakaukit dito. Ang ngiti nito ay pareho pa rin, ngunit ngayon, wala na siyang nararamdaming bigat. Wala nang pagkakasala. Tanging pasasalamat na lang. Salamat ni Cassandra, bulong niya. Sapat lang para marinig ng hangin. Salamat sa 2 magagandang anghel na ibinigay mo sa akin. Nakahanap na ako ng kapayapaan. Hinawakan niya ang kamay ni Grace na nakatayo sa tabi niya. Ngumiti si Grace sa kanya, isang ngiting puno ng pag-unawa. Niyakap ni Bella at Gabby ang kanilang mga binti, at sa sandaling iyon, sila ay isang pamilya, nagbibigay galang sa nakaraan habang buong tapang na hinaharap ang kinabukasan. Pagkatapos, tumuloy sila sa isang malawak na parke para sa isang piknik. Naglatag sila ng kumot sa ilalim ng isang malaking puno, at ang hangin ay puno ng amoy ng damo at ng masasarap na pagkaing inihanda nila. Habang naghahabulan sina Adrian at ang kambal sa damuhan, pinanood sila ni Grace. Ang puso niya ay nag-uumapaw sa kaligayahan. Ang dati pangarap lang, ngayon ay katotohanan na. Ate Grace! Ate Grace! Sigaw ni Bella, tumatakbo papalapit sa kanya. May itinatago sa kanyang likod. Ano yan, mahal? Nakangiting tanong ni Grace. Inilahad ni Bella ang kanyang mga kamay. Sa gitna ng kanyang palad ay isang maliit na kahon na pelus. Kasunod niya si Gabby na may hawak na isang puting bulaklak. Nanlaki ang mga mata ni Grace. Dahan-dahang lumapit si Adrian. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamahal. Kinuha niya ang kahon mula kay Bella. Sa harap ng kanyang mga anak, sa ilalim ng sikat ng araw, lumuhod si Adrian Cole sa harap ni Grace Williams. Grace, panimula niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Akala ko dati, ang kailangan ko ay isang taong aayusin ang mga anak ko. Pero mali ako. Ang kailangan pala namin ay isang taong bubuuin kaming lahat. Binuksan niya ang kahon, inilalantad ang isang simple ngunit eleganteng singsing na may kumikinang na diamante. Hindi mo lang ibinalik ang boses ng aking mga anak, Grace. Ibinalik mo rin ang tibok ng puso ko. Tinuruan mo akong maging ama. Tinuruan mo akong umibig muli. At tinuruan mo akong magpatawad, lalo na sa sarili ko. Ang mga luha ng kaligayahan ay nagsimula nang dumaloy sa mga pisngi ni Grace. Will you be my wife, Grace? Will you be their mother? Tumingin si Grace kay Adrian na nakaluhod sa kanyang harapan. Tumingin siya kina Bella at Gabby na nakangiti at puno ng pag-asa. Ito na ang pamilya niya. Ito na ang kanyang tahanan. Dahan-dahan siyang tumango, hindi makapagsalita dahil sa sobrang saya. Yes, bulong niya sa wakas. Ang salita ay puno ng lahat ng pagmamahal na kaya niyang ibigay. Yes, yes, sa ating bagong simula. Isinuot ni Adrian ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo ito at hinalikan siya. Isang halik na sinilyuhan, hindi lang ng kanilang pag-ibig, kundi pati na rin ng masayang sigaw at palakpak ng 2 batang babae na sa wakas ay natagpuan muli ang kanilang walang katapusang halakhak.